Shen Qianqian, ang laki naman ng iyong mukha. Kailangan pa talagang, kami ng pamilya Shen, na personal na pumunta para kunin ka. Ikaw na walang karanasan, na probinsyano. Nagsasalita ako sa'yo. Hindi mo narinig. Malakas din ang probinsyanong ito. Bibigyan kita ng 3 segundo. Bitawan mo agad. Kung hindi, huwag kang magalit, hindi ako magpapakabait. 3. Shen Qianqian. Ginoo. Ginoo. Bakit ang lakas niya? Shen Qianhua, naglakas loob kang itapon ako. Noong una, ikaw ang nawala. Karapat dapat lang na magdusa ka sa baryo. Ngayon kami, na may mabuting intensyon ay narito para kunin ka. Bakit hindi ka pa magpasalamat, magpasalamat ka ng buong puso? Lumabas ka na dyan. Ang inay mo. Sa magandang araw na ito, bakit umuulan ng kulog? Malapit ng umulan, Shen Qianqian. Lumabas ka na agad. Hindi madali ang daan paakyat na ito. Tao ng langit at kidlat. Kapatid na babae, kalma ka. Ikaw, munting diwata. Talaga namang may masamang ugali. Nababa sa lupa. Kung gusto mong makabalik, kailangan mong gumawa ng mabuti. Mag-ipon ng kabutihan. Magulo ang pamilya Shen. Maraming problema. Pero bumalik ka lang sa kanila. Tumulong na ayusin ang problema nila. Pwede ka pang kumita. At saka, tumulong sa muling paghubog ng katawan ng Grandmaster. Sige na nga. Sige, magpapasensya na ako. Uwi na ako. Umalis ka na. Anong tinitingnan mo? Lumabas na ako, di ka pa umaalis. Itong maliit na taga-probinsya. Saan ang gagaling ang sobrang pang-ipit na ito? Pagbalik sa pamilya Shen, makikita mo kung paano kita ayusin. Ginoo. Masamang anino. Mukhang malaki ang problema sa pamilya Shen. Hindi ito maliit. Walang karanasan sa mundo. Mababang uri. Maganda ang layout dito sa loob. Nagdadala ng kayamanan at swerte. Masagana ang buhay ng pamilya. Ngunit ang problema ay nasa tao. Ikaw pala si Qianqian. Bakit ganito kagulo ang aura ng taong ito? Paano nangyari ito? Ikaw yung peking anak na babae. Shen Qinyu, si Yu Wei talaga ang lumaki mula pagkabata. Sa Shen family. Ako lang ang meron at mayroong kanyang nakababatang kapatid na babae. At ikaw, mula sa nayon, isang probinsyanong tao. Mawawalan din siya ng lugar sa pamilya Shen. Bigyan mo siya ng leksyon, Yu Wei. Nandito ako para suportahan ka. Kuya, huwag kang ganyan. Ate Qianqian, huwag kang malungkot. Ate Qianqian, huwag kang malungkot. Ay naku, Ate Qianqian. Bakit ang careless mo naman, ha? Kanina lang. Gusto mo ba akong itulak pababa? Bakit nandito ka? Ang binti ko. Ikaw din, bumaba ka na. Ay. Ay nako, ang braso ko. Sige na. Huwag nang umiyak. Kung hindi lang ako nag-ipon ng kabutihan, talagang babasagin ko ang mga braso at binti nyo. Lahat. Shen Qianqian. Okay na itinulak mo ako sa hadang bato. Paano mo pa kayang saktan ng kuya? Shen Qianqian. Ikaw, masamang probinsyana. Tiyak na palalayasin kita sa pamilya Shen. Ay, talaga namang magaling kayong dalawa. Magsinungaling. Buti na lang, mabait akong tao. Kailangan nyo lang akong sambahin. Magsumamo at humingi ng tawad. Papatawarin ko kayo. Shen Qianqian, nababaliw ka ba? Bakit mo ako pinapapagsamba at humingi ng tawad? Alam kong may sama ka ng loob sa akin. Pero huwag mong sisihin si kuya. Ako ay nakaluhod. Huwag kang magpapaluhod. Sino ba siya? Karapat dapat bang magpababae ka sa kanya? Hintayin natin bumalik ang mga magulang. Malalaman nila na ikaw ay isang masama. At walang edukasyon, isang probinsyano. Tiyak na ibabalik kita sa probinsya. Wala akong panahon para makipag-usap sa inyo. Lumuhod. Ayos lang. Sa tunog, mukhang dalawang mabuting ulo. Naghahanap ka ng kapahamakan. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Hintayin mo akong bumalik para ayusin ka. Hindi tama ang estado ni Shen Haoran. Shen Qianqian. Huwag mong isipin na dahil may alam ka. Ng kaunting kakayahan. Matatakot ako sa'yo. Ang bahay na ito ay puno ng masamang enerhiya. Masyado nang matagal na nandito. Mapapahamak ka sa malas. Ito ay isang amulet ng kapayapaan. Presyo ng pagkakaibigan. Walang iba kundi 8,800 para sa isa.
I-scan ang code at bayaran para agad na solusyon. Yare. Ikaw, Mang Udyo. Huwag mong isipin na maluloko mo ako. Tingnan natin kung gaano katagal ka. Mananatili sa pamilya Shen. Hauran. Nakuha mo na ba si Kian? Ikaw si Yukian, di ba? Ako ang mama. Mama at papa. Alam ko, ate. Maaaring ayaw niya sa akin. Pero hindi siya pwedeng pagbalik niya. Manakit sa akin. Yuwei. Ikaw ba at Kian? May hindi pagkakaunawaan. Wala namang hindi pagkakaunawaan. Pagbalik ni Shen Kian, itinulak niya kami ni Wei pababa ng hagdang bahay. At pinapalik kami na humingi ng tawad. Mommy at daddy, hindi kayang alagaan ng pamilya namin. Ang ganitong masamang babae. Sabi pa ng ate, ako raw ay sinumpa ng malas. Kailangan mo pa akong pilitin na bilhin ang anting-anting niya. Anting-anting. Magulang. Nasa probinsya ba si ate? Natututo ng masama. Ano ba talaga ang nangyayari? Dahil seryoso kang nagtatanong. Ng buong puso. Sige, sasabihin ko sa'yo, na ako'y may malasakit. Ako ay isang kundao. Tagapagmana ng Swanmen. Tutulong akong tingnan ang iyong kapalaran. Lahat ay tama. Ano bang kalokohan ito? Huwag kang magbula. Ikaw, sumpa ng dugo. Kung hindi ito malulutas sa loob ng 3 araw, tiyak na may mangyayaring kamatayan. Ano? Nakangahas kang sumpain ako. Kung maniniwala ka o hindi. Ako, kawalang hiyaan. Shen Qianyu, nandito ka sa pamilya Shen. Mas mabuting kalimutan mo na ang mga natutunan mo sa labas. Na mga walang kwentang bagay. Kian. Nandito ka na sa pamilya Shen. Simula ngayon, ikaw na ang dalagang anak ng pamilya Shen. Nasa labas ka. Yung mga masamang gawin na natutunan mo, kailangan mong itigil. Huwag mong ikahiya ang pamilya ng Shen. Kung ayaw niyong maniwala, ayos lang. Dahil ikaw ay kapatid ko. Itong amulet, ilagay mo sa bulsa mo. Sisikapin kong hindi ka mamatay. Itong probinsyanong ito ay nanakit. Sa akin at kay Wei kanina. Talagang may kaunting kakayahan. Shen Kian, hindi mo ba pinansin? Ang sinabi ko. Gamitin mo pa ang mga bagay mo para manloko. Ibigay mo sa akin. 88,000 bayad sa pamamagitan ng EAT code. Shen Kian, maaari kong tanggapin. Malaki na ang ibinigay mo sa akin. Ito na ang presyo ng pagkakaibigan. Kung hindi, mas mahal pa. Pumasok na sa alipay ang 88,000. Kuya, talagang naniniwala ka sa kanya. Pumunta ka sa probinsya. Parang tinamaan ng asno ang utak mo. Gumastos ka ng 8,800, subukan mo. Kung wala namang silbi itong bagay na ito, agad kang umalis sa pook ng Shen. Ngayon, may pera na tayong magagastos. Sige na. Para na rin kay Kian ang baon mo. Kakabalik lang ng bata. Yung mga masamang ugali, unti-unting baguhin. Ma, alis na ako. May kailangan ang kaibigan ko. Kailangan niyong mabuting turuan si Shen Kian. Kayong mayaman talaga. 5,000 at 8,000 na baon. Ay naku, dati nasa dojang pa ako. 900 piso. Hindi mauubos sa isang buwan. Ngayon, makakatipid ako ng maraming pera. Bumalik na. Sino ang nagpahuli sa'yo? Ang ingay mo, tumahimik ka. Lao Shen, anong nangyari sa'yo? Ikaw naman, bata. Ano na naman ang ginawa mo? Ikaw rin. Ikaw. Sasabihin ko na sa inyo. Bumaba ako sa bundok na ito. Para gumawa ng mabuti. Nag-ipon ng kabutihan, hindi sinasadyang makilala. Para sa akin, ang pamilya Shen, ay walang iba kundi mga biktima. Ito naman, ako ay isang pansamantalang tahanan. Sa hinaharap tayo, ay hindi dapat magkasangkot sa isa't isa. Huwag mag-abala sa isa't isa. Pagod na ako, akyat na ako para magpahinga. Ito na ang bahay na titirhan ko. Sapat ang sikat ng araw. Sagana ang enerhiya ng araw. Iyan ang kwarto ko. Mula ngayon, akin na ito. Mom at Dad. Pinagsasamantalahan na naman ako ng ate. Walang anuman, Yue. Sandali lang, Mama. Bibigyan kita ng ibang kwarto. Ito. Kailangan talagang turuan siya ng leksyon. Sinasabi pa ng probinsyano na may masamang kapalaran ako. Kung hindi ako nagkaroon ng problema, sigurado kang mamamatay ka na. Mga mahal, tingnan nyo na. May aksidente sa Yong'an Street. Tumawag na agad ng 120. Yung pakiramdam na ito, halos wala ng buhay. Ay, tingnan mo. Wala na talagang tao. Bilisan mo, tumawag ka na ng pulis.
Naku, anong nangyari? Bakit parang may mga multo? Saan ba may multo? Ikaw ang parang multo. Ganito na ang sasakyan. Parang wala kang pakialam. Nakatayo dito. Walang kahit anong sugat. Kung hindi ito bangungot, ano ito? Aba. Ganito ang nangyari. Bakit wala akong kahit anong nangyari? Bakit naging abo ang amulet ng kaligtasan? Hindi ba si Shen Sinyo? Tama ang sinasabi. Hey, Shen Qianqian. Hey, Shen Xinyan. Hey, Shen Yuqian. Gising na. Gusto mo bang mapagalitan? Ikaw ang dapat pagalitan. Ikaw ang dapat mapagalitan. Bumalik ang kuya ko. Mukhang hindi maganda ang kanyang mukha. Naghahanap siya sayo. Bumalik si Shen Haoran. Titingnan ko. Haoran. Okay ka lang ba talaga? Napanood ko yung video. Ganyan na ang pagkakabangga ng sasakyan mo. Haoran. Dadalhin kita sa ospital para magpatingin. Kagagaling ko lang mula sa ospital. Walang problema. May suot akong anting-anting na pangproteksyon. Siyempre, hindi ako magkakaroon ng problema. Kapatid na babae. Tulong, tingnan mo nga ako. Itong sa akin. Nabuo na ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Sino ba ang hindi makikilala ka? Ikaw ang aking kapatid na babae. Tunay na kapatid na babae ko. Tulong, tingnan mo nga ako. Paano? Si Shen Haoran ay lumabas. At akala niya si Shen Qianqian ay kanyang nakababatang kapatid. Haoran. Yung amuleto na iyon ang totoo, na nagpoprotekta sa'yo. Ay naku, imposible naman. Ate, tulungan mo akong tingnan ito. Ang iyong kapalaran. Walang solusyon. Ano? Ano? Ano ba? Bakit wala pang solusyon? Ano ang dapat kong gawin? Tinanong kita. Isang buwan na ang nakalipas. Pumunta ka ba sa bar? At nag-enjoy kasama ang isang babae? Hindi ko ginawa. Hindi ka pa rin umaamin. Matapos mong matulog, umalis ka. Walang pananagutan. Kaya pala binibigyan ka nila ng kowtow. Para ipakita ang iyong pagsisisi sa iyong pagtataksil. Hanggang kamatayan ka. Lene, kowtow ka pa rin. Sobra ka na sa panonood ng pelikula. Ha? Tinanong kita sa likod ng puwit mo. May malaking moles bang bigla na lang lumitaw? Kasing laki ng kalahating palad. Kahit anong gawin, hindi matanggal. Kapag tinanggal, babalik pa rin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa puwit ng kuya ko, walang ganito talaga. Kakaibang bagay ito. Yun nga, para kang nagsasabi ng walang katotohanan. Ano ba ang gagawin ko? Sabihin mo sa akin. Sa puwet mo, talagang may malaking moles. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bumuo ito ng malaking moles. Pumunta na ako sa ospital ilang beses. Pero hindi nila tinanggal. Matapos nilang tanggalin, muling tumubo. At may nana at dugo pa. Para hindi nyo malaman. Pinapahiran ko pa ng bulak sa ibabaw. Ay naku, Yuyu. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Tulungan mo ang kuya mo. Kailangan talagang gumastos dito. Sa totoo lang. Ang pag-alis ng sumpa ay hindi madaling bagay. Magkano? 2 milyon. Medyo masyado namang malupit yan, ate. Walang ibibigay. Sige, ibigay na. Bawat isa ay 2 milyon, 2. Hindi kayo magkasundo ng kuya mo. Tumahimik ka. Mom at dad. Tingnan niyo siya. Shen Haoran. May sira ba ang isip mo? Nabangga ba? Anong sinabi ni Shen Qianqian? Sundin mo lang siya. Ay naku. Ay naku. Bawasan mo ang pagsasalita. Tingnan muna natin kung ano ang nangyayari. Inumin mo. Ay naku. Ayos na ba ngayon? Maghintay ka lang. Ano ang hinihintay? Masakit ang tiyan ko. Haoran, anong nangyari sa'yo? Anong ininom mo para sa kuya mo? Masakit ang tiyan ko. Masakit ang ulo at dibdib ko. Haoran. Itay at inay. Itay. Lahat tayo ay naloko niya. Gusto lang niyang saktan ang kuya. Shen Qianqian, ano bang ginawa mo sa kuya mo? Na may masamang kapangyarihan. Nakatanggap na ako ng bayad. Paano ko siya masasaktan? Talaga namang malas ka. Dapat hindi na sana. Ako ibalik.
Pagbalik ko, wala nang maganda sa bahay. Hindi naman ako masamang espiritu. Sa totoo lang, bago ako bumalik, nagsisimula na kayong magkaproblema. Pababa, dadalhin ko siya sa ospital ngayon din. Kung may mangyari sa kanya na masama, hindi kita patatawarin. Hauran. Sige, Shen Qianqian. Tama nga, hindi ka. Ikaw ang dahilan para masaktan ng kuya. Ikaw ang nagbigay sa kanya. Nawala na ang iyong sumpa. Huwag kang makinig sa kanya. Sinasabi niyang nawala na, kaya nawala na. Sino ang nakakaalam talaga? Kung talagang nawala na. Paano ko malalaman kung naalis na ito? Ako si Shen Qianqian, hindi ako nandaraya. Hindi ka naniniwala. Hawakan mo ang nunal sa likod ng puwit mo. Totoo, naalis na ito. Ate, ang galing mo talaga. Qianqian, hindi. Mahal na guro, simula ngayon, ikaw na ang aking susundan. Ikaw ang nag-aalaga sa akin. Bumangon ka na. Basta't may pera, lahat ay pwedeng pag-usapan. Walang anuman. Mula ngayon, ang pera ko ay sayo na. Kuya, siya ay isang sinungaling. Tumahimik ka, ang dami mong sinasabi. Ako. Qianqian. Kumusta ang tungkol sa pamilya Shen? Ano pa ang alam mo? Si Shen Haoran ay hindi maganda ang kapalaran sa'yo. May sakit ang nanay ko. Sabi ng manghula. Kulang ang isang tao sa bahay na ito. May mga tao na hindi tapat. Na sumasakop sa tahanan ng mga anak, na hindi makabuti sa inyo. Dahil dito, kaya niyo ako ibinalik. Meron bang paraan para mapawi ang swerte nating malas? May magagawa ba tayo? Pwede naman siguro. Pero, kailangan nating hanapin kung saan nagmumula ang itim na enerhiya. Hindi pwedeng mapilit ito. Hindi pwedeng magmadali dito, kasi delikado ang pagmamadali. Ang magandang negosyo ay hindi naghihintay sa tao. Nga, gaano karaming pera ang kailangan mo? Ibibigay lahat ni Dad sa'yo. Hindi ito tungkol sa pera. Matalino ang mga taong nagdadala ng masamang hangin. Hindi na ito nasa pamilya Shen. Hindi ko rin ito mahanap sa ngayon. Sige na lang. Ito ay isang pananda para sa proteksyon ng bahay. Kaya nating panatilihin ang kontrol sa Shen pamilya. Hindi bababa ang swerte sa pansamantala. Ito. Talagang epektibo ito. Ginoo. Nagpadala si General Manager Song ng tao. Inanyayahang imbitasyon. Nais kayong imbitahan. Sa kaarawan ng kanyang ina. Ay, talagang may silbi. Natanggap ko nga. Si Ginoong Song. Sino si Ginoong Song? Talaga bang magaling siya? Hindi mo alam kapag wala ka sa bahay. Laging si Song Qingshan. Ang pinakamayaman sa Haishi. Sabi niya sa Haishi, walang sinuman ang magtatangkang magsalita ng iba. Palaging gustong makahanap ng pagkakataon ang tatay na makipagtulungan sa kanya. Qianqian na. Sa wakas, nahanap din kita. Tama nga. Sa susunod, sasama tayo sa kasiyahan ng kaarawan. Magkakaroon ako ng pagkakataon. Makadalo sa kasiyahan. Tunay ngang hindi madali. Pasok na tayo mamaya. Kayo lahat, mag-ingat talaga kayo. Huwag kayong magsasalita ng walang ingat. Lalo na si Pangulong Song, siya ay isang malaking anak na masunurin. Para sa kanyang ina, si Lola Song ay labis na iginagalang. Kahit kanino man kayo makipag-away, huwag kayong makipag-away kay Lola Song. Naiintindihan niyo na ba? Narinig mo ba, ate? Pagpasok mamaya, huwag masyadong magsalita. Siyempre, ikaw ay galing sa probinsya. Hindi ka pa nakakita ng ganitong kalaking okasyon. Walang anuman, Qianqian. Kung may hindi ka naiintindihan, diretso ka lang sa akin. Anong nangyari? Malamang ang ate. Hindi pa nakakita ng ganitong sitwasyon. Natatakot at hindi na makagalaw. Mas mabuting magmadali kang umuwi, ate. Kasi wala ka namang alam. Sa mga pag-ugali ng malaking pamilya. Para hindi ka mapahiya sa huli. Qian, kung natatakot ka, sasamahan kita umuwi. Mukhang ngayong araw dito. Hindi may iwasan ng isang masalimuot na labanan. Walang problema. Umalis na tayo. Narinig mo na ba? Ang ina ni Ginoong Song. Mukhang kamakailan lang na diagnose. Demensya sa matatanda. Malala ba o hindi? Ngayon ay handaan sa ikaedad. Makikita pa ba natin ang matanda? Sabi nila kaya niyang mag-alaga sa sarili. Pero bigla na lang siyang hindi nagsasalita. At saka, para siyang batang may mababang yi. Napakaswerte ni Linman. Si Lola Song ay nagka-amnesia. Kaya walang nakapigil sa kanya. Naikasal siya sa pamilya Song. Tama ba? Sabi nila kamakailan si Linman. Ang personal na nag-aalaga kay Lola Song. At si M.A. Song ang pinakamakasalan sa lahat. Kung gaano kaseryoso si Linman, siguradong gagawin niya ang lahat para mapabilis. Na mapakasal siya sa kanya.
Ay, nandito na si matandang Madam Song. Inay, dahan-dahan lang ha. Ito na siguro ang epekto ng pagtanda at kalimot. Matandang Madam Song, parang may mali sa nakikita ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa kaarawan ng aking mahal. Hindi siya ang iyong ina. Isa siyang manok. Anong sinabi mo? Hindi siya ang iyong ina. Isa siyang manok. Anong sinabi mo? Naway maging masaya at maswerte ka. Pangulo Song, sabi ng anak ko ay para kay Lola Zhu. Naway maging masaya at maswerte ka. Ang ina niya at isang manok, nagpalitan ng kaluluwa. Huwag nang magsalita, nakagawa na tayo ng gulo. Sa harap ng kasiyahan ng lola ko, hayagang nilapastangan ang matanda. Dapat mamatay ang buong Shen na pamilya. Hindi dapat sila makaligtas. Kung hindi, malulungkot si nanay kapag gumaling na siya. Lalo na ang batang iyon. Kailangang putulin ang kanyang dila. Laban sa akin. Nakakatuwa. Bosong, pakinggan mo akong magpaliwanag. Anong dapat ipaliwanag? Okay lang na insultuhin mo ako. Pero naglakas loob kang insultuhin ang nanay ko, Dele. Walang sinuman sa inyo ang makakaligtas dito sa Haicheng. Tawagin ang tao. Paalisin niyo silang lahat. Sandali lang. Kayo lahat. Kanina ay isang maliit na insidente lang. Pasensya na po kayo. Sa gabing ito, naghanda kami ng isang makulay na malaking manok. Para sa aming matandang babae, malaki ang swerte at kasaganaan. Pagpapala na parang dagat silangan. Haba ng buhay katulad ng bundok timog. Naku, hindi pa ako nakakita kailanman. Ng isang makulay na malaking manok. At syempre, ang pamilya Song ay may klase talaga. Kapag kinain mo itong malaking manok, siguradong tatanda ng mahaba ang buhay ng matandang babae. Demensya sa matatanda. Maaari nang gumaling agad. Sandali lang. Huwag patayin ang manok na ito. Kung hindi ang matandang babae, maaaring mamatay agad. Huwag patayin ang manok na ito. Kung hindi ang matandang babae, mamatay siya sa lugar. Anong sinasabi mo? Hey, huwag niyong saktan ang manok na ito. Kung hindi, talagang mamamatay ang matanda. Tumahimik ka, cute. Sa'yo lahat ito. Sinisira mo ang salu-salo. Hindi ba't ito ang gusto mo? Huwag galawin ang kapatid kong babae. Aking dadalhin siya sa lalong madaling panahon. Sinira mo ang aking salu-salo. At isinumpa ang aking ina. Gusto mo pang umalis na parang walang nangyari. Sa panaginip lang iyon, tawagin ang mga tao. Hawakan ang kanilang mga braso at binti. Ihulog mo na sa akin. Itapon sa dagat lungsod. Pati ang dila nitong maliit na mahal. Ay putulin na rin. Gong Presidente. Ako lang ang inang anak ni Shen. Wala akong anumang kaugnayan sa kanila. Mamamatay. Sabay-sabay silang mamatay ang pamilya Shen. Wala akong kasalanan. Shen Yue, ikaw puting mata na asong ulol. Tingnan nyo. Hindi tunay na anak, kaya madaling hindi lumaki ng maayos. Hindi pa rin ikaw ang may kasalanan. Hurry up na. Humingi ng tawad si Pangulong Song sa kanyang pagmamakaawa. Kian, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, yumuko ka na. Ay naku, di ko alam sa nakaraang buhay. Ano ang kasalanan ko? Na ipinanganak kang isang mangungutang. Yuyu, Kian Yu, sandaling hahadlangan ko sila. Kung makatakbo ka, tumakbo ka. Hindi ito tungkol sa'yo. Gong Presidente, sasabihin ko na huli na ito. Ang iyong ina at ang manok na ito ay nagpalitan ng kaluluwa. Naging bobo siya dahil sa manok na ito. Walang talino ng tao. Hindi ito dahil sa demensya. Ano bang sinasabi mo? Bilisan mo at ipaalam mo sa kanila. Napakawalan ang manok na ito. At pagkatapos ay hayaan mo akong alisin ang masamang espiritu mula sa manok na ito para makasiguro tayo na mailigtas ang buhay ng iyong ina. Ginoong Song, Ginoo, nakuha na ang manok. Kailangan pa bang patayin ngayon? Makinig ka sa akin, huwag mong patayin. Kung hindi, talagang magsisisi ka. Patayin. Ito ang gabi. Pinakamahalagang ritual ngayong gabi. Huwag siyang papatayin. Huli na ang lahat. Pigilan mo siya. Ang galing talaga ng ate ko. Kian, anong gagawin mo na naman? Song Yanshu, agad mo siyang pigilan.
Tumigil ka na. Kayo rin, tumigil na kayo. Hahayaan mong hawakan si nanay. Maingat mong tingnan. Ito ba ang nanay mo? Guro, anong nangyayari dito? Nasaan na ang matandang babae? Ito ba ay mahika? Inay, nasaan ang lola ko? Ikaw talaga. Siguradong ginamit mo ang masamang paraan para gawing manok si Lola Song. Para lokohin ang pera ng pamilya Song, di ba? Kung gusto ko lang sanang lokohin ang pera ng pamilya Song, diretso tayong gumawa ng isang paraan para sa kayamanan. Para hindi mapansin ng mga tao. Ang lahat ng pera ng pamilya Song ay maililipat. Bakit pa natin kailangang gawin ito? Kahit malapit na ang kamatayan, patuloy pa rin ang paniniwala sa mga kasinungalingan. Buhayin ang mga bundok. Hindi na dapat hayaan ang taong ito na gumawa ng mga kalokohan. Tao na. Ihagis ang mga ulo ng pamilya Shen. Sa labas. Pahirapan sila. Tigil. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Nanay. Gago ka talaga. Hindi mo pa kilala ang sariling ina mo. Yung lakas na yun ay galing sa nanay ko. Noong halos maikatlong ulo na ang kutsilyo, nilakas ako sa takot. Kung hindi lang may nakapagpigil sa akin, nasa akin ang matanda. Ay naku. Nanay, okay ka lang ba? Walang sugat, di ba? Sinasabi ko sa inyo mga tanga kayo. Kanina, nagpakasakit ako ng matagal. Walang nakapansin. Inay, ako ang anak na walang utang na loob, na bahala kayo. Lene. Maliit na engkanto. Talagang salamat sa'yo. Ay, Lola, bumangon ka na. Mabuti kung wala kang sakit. Kung mayroon kang anumang kahilingan sa hinaharap. Mangyaring ipaalam sa pamilya Song. Simula ngayon ikaw ay isang espesyal na bisita ng pamilya Song. Ako, bueno, kung ikaw ay magaling na, dapat ikaw na mismo ang humuli sa salarin. Dapat ikaw na mismo ang humuli. Nanay. Sino ba talaga ang gumawa sa iyo ng masama? Linman. Tinatawag ka ng ginang. Saan ka pupunta? Ikaw yon. Manyi, bakit mo nagawang saktan ng lola ko? Kinshan. Yanshu. Lahat ito isang pagkakamali lang. Tumahimik ka. Ay. Hindi pagkakaintindihan. Ngayon, narito ako. Bilang biktima sa harap mo. At naglakas loob ka pang sabihin hindi ito pagkakaintindihan. Kung hindi dahil sa maliit na Diyos na nagligtas sa akin. Matagal na akong namatay dahil sa'yo. Linman, bakit? Bakit ako ganito kabait sa'yo? Bakit mo sinaktan ang nanay ko? Bakit mo siya sinaktan? Ano pa bang dahilan? Kung hindi dahil sa matandang ito, na humahad lang, paano ako magiging walang pangalan? Nakasama mo ng mahigit 10 taon. Lalo akong nagiging hindi kontento habang tumatagal. Ano man ang mangyari, kailangan kong magpakasal sa pamilyang Song. Itong mga mahihirap na araw, ay pinapabaliw na ako. Ang suot kong branded na damit, at mga mamahaling alahas, na hindi kayang bilhin ng karaniwang tao sa buong buhay nila, at saka yung mga sasakyan at bahay na nakapangalan sa'yo. Hindi ba galing lahat yan sa pamilya Song? Ako, ginamit mo ang pagkakasala ni Song Qingshan. Sa'yo. Kahit na nakinabang ka ng husto. Balak din ng matandang ginang Song. Isang mata ay buksan, isang mata ay isara. Ngunit ikaw ay talagang masyadong sakim parang ahas na lumulunok ng elepante. Berde ang bundok. Matagal ko nang sinabi na ang babaeng ito ay may masamang isip. Ang pagpapapasok sa kanya ay hindi lamang makakasama sa'yo, kundi makakasama rin sa buong pamilya ng Song. Ngayon naiintindihan mo na, di ba? Nanay, naiintindihan ko na. Tao, ihampas si Linman sa akin. Pasensya na, nakalimutan ko. Berde ng bundok, nagkamali ako. Gusto ko lang ng isang pangalan. Yanshu. Matapos mamatay ang nanay mo, ako na ang nag-aalaga sa'yo. Tatay. Huwag kang magpakabanal. Pinapaboran ka lang niya. Gustong mag-asawa sa pamilyang Song. Hintayin mong magpakasal ang tatay mo at siya. Ikaw na ang susunod na mamamatay. Ay. Hindi. Dalhin siya. Putulin ang mga kamay at paa. Ipadala sa Hilagang Myanmar. Sa buhay na ito, hindi na siya babalik. Sa buhay na ito, hindi na siya babalik. Hindi na siya papayagang bumalik sa buhay na ito.
Sa buhay na ito, hindi na siya babalik. Huwag na. Agwing bundok, nagkamali ako. Hindi ito walang silbi na pagtulong. Magbayad ka ng pabaon. Gaano karami? Sabi mo. Ay. Yan Shen, maraming salamat sa iyo ngayon. Talagang 1,000 lang ba? Sobrang konti naman ito. Walang paraan upang maipahayag ito. Salamat sa inyo. Hindi ako nanghihingi ng sobra. Dahil ayokong madamay sa karma. Kung gusto mong magpasalamat talaga, ibibigay mo na lang sa Shen family. Magpasok ka pa ng mas maraming negosyo. Ay naku. Lubos ang pasasalamat ko sa iyo. Ginoong Song. Saktong-sakto may isang malaking order na bilyon ang Song. Bukas ay aaminin kong ipadala. Napaka-generous mo talaga. Lahat ito ay para pasalamatan si Yan Ye. Shen, sa kanyang buhay na nagligtas sa aking lola. Yan Ye. Shen, hindi ko alam kung maaari. Naidagdag ka sa WeChat. Wala. Ang cellphone ng kapatid ko ay pangtawag lang. Huwag kang maniwala sa batang ito. Mas mahusay pa siyang mangloko kaysa sa kuya mo. Anong sinasabi mo? May WeChat siya, may WeChat siya. Kian, hurry up and take out your phone. Lanan, no WeChat. Do not add strangers randomly. Young Master Song, you should go back quickly. Otherwise, Madam Song will be upset. Nabasag ang binti ni Ginoong Song. Kailangan ko talagang bumalik. Yan Shen, ipapahatid ko kayo pauwi. Wag na. May kailangan pa akong pag-usapan sa pamilya ko. Mas mabuti pang bumalik na si Ginoong Song. Umalis na ako muna. Miss Shen, kung may problema ka man sa hinaharap, huwag kalimutang hanapin ako ah. Mabilis na umalis. Umalis na tayo. Talagang swerte ka sa tatay mo. Kian. Ay, sige na. Mga salitang walang laman. Ayaw kong marinig. Tungkol sa nangyari ngayon. Kayo ng nanay ko. Ay kitang-kita na. Shen Yue, talaga bang balak nyo itong itago? Shen Yue, balak nyo pa bang itago ito? Hindi ba't sinabi ni Shen Yue na wala itong kinalaman sa pamilya Shen? Kung mamatay ang pamilya Shen, hayaan na lang kaming mamatay. Bakit mo pa siya pinananatili? Mom, Dad. Natakot din ako kanina. Kaya ko nasabi ang mga yon. Tama nga. Pinalaki niyo ako ng mahigit 20 taon. Paano ko naman kayang gawin yon? Talagang nakikita kayong mamatay. Lalo na't ang nangyari ngayon. Ay siya namang inumpisahan ng ate. Magsasalita ka pa ba tungkol sa ate mo? Ayos na, tama na. Si Wei Deti, hindi naman nakaranas ng mga ganitong bagay. Natural lang na matakot siya. Pero, yung mga sinabi mo, talagang sobra na. Paparusahan kita ng 1 buwan na allowance. Hindi ito. Nanay, magsalita ka naman. Nanay, alam ko talagang nagkamali ako. Mula pagkabata, ikaw ang pinakamahigpit sa akin. Ay, si Weiwei ay ako rin, na inalagaan mula pagkabata. Paano mo masasabing basta na lang iwan? Hindi kayo. Tatay, ikaw. CJ, kung ganoon, itago niyo na lang iyon. Walang pagsisisi, ayos na yon. Yue, bakit hindi ka pa nagpapasalamat sa ate mo? Salamat, ate. Ma, huwag kang mag-alala. Sa susunod, tiyak na makikisama ako ng maayos sa ate. Hindi ko na siya papakitaan ng sama ng loob. Haha, ayos na. Ang pamilya ninyo, magandang samahan kayo. May kailangan pa akong gawin. Hindi na ako makakasama sa inyo rito. Huwag na tayong magpanggap. Ikaw. Mom at Dad. Tingnan niyo ang attitude ni ate. Paano na ako sa susunod? Pagkatapos nito, ha? Pag-uwi sa bahay, huwag mo nang saktan si Kian. Sige, umuwi na tayo. Magpakabait ka, umuwi na muna. Big brother. Pumunta ka. Tulungan mo akong maghanap ng mga social connections ng buong pamilya Shen. Lalo na si Shen Yue at ang ordinaryong tatay ko. Hindi mo siya na-espesyal na sukatin. Na-espesyal ko na. Pero hindi ko pa rin na-espesyal. At saka itong si Shen Yue ay may napakagulo na aura. At may bahid ng kasamaan, na kahit ikaw ay hindi makakabuo ng konklusyon. Hindi ito simpleng bagay, kaya't nagdududa ako. Na itong si Shen Yue, ay may kaugnayan sa Shen na pamilya na naitanim. Tungkol sa itim na usok. Ano ang gagawin ng pamilya Shen? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Sinusundan kita. May sakit ka ba?
Wala na akong ibang gagawin. Paalam, kuya. Sandali lang. Yung babae sa sulok. Matagal na siyang sumusunod sa'yo. Tingnan mo na. Hindi ba yun? Yung anak ni Shen. Umalis ka na agad. Yung mga kakaibang bagay sa kanya ay nakakaaliw din. Punta na ako. Kumusta, Miss Tsu? Ikaw ba si Master Shen? Kumusta? Maupo na kayo. Nakita ko na ito sa phone ko. Ang iyong video. Talaga namang kahanga-hanga ka. Sobra naman. Nakikita kong may saya sa iyong mga mata. Mukhang may magandang balita, ano? Tama ka. Malapit na akong ikasal. Congratulations. Pero, buntis ako sa anak ng iba. Naku, niloloko mo ang asawa mo. Ahem. Ano? Ano? Ang ibig mong sabihin ay, hindi ka pa kailanman nakipag-sex sa iba. Pero nagdadalang tao ka. Niloloko mo lang ang tanga. Huwag mong pansinin yung tanga na yon. Ipagpatuloy mo lang. Ang boyfriend ko ang unang lalaki na minahal ko. Hindi pa kami nagsaluhan. Paano ako magdadalang tao? Ang batang ito, bigla na lang siyang lumitaw. Eh ikaw, bakit hindi mo siya pinagsasampal? Magpalaglag. Ayaw ko na. Doktor, hindi ka ba? Nakatanggap ka na ba ng anesthesia? Bakit ang sakit-sakit? Ginoong Tsu, nabigyan na kita ng anesthesia. Mag-relax ka lang. Pero ang tiyan ko. Sakit na sakit ang kirot. Anong ingay iyon? Anong ingay iyon? Malma si Ginoong Tsu, kalma lang. At pagkatapos nyon, akala ko ba pawang panaginip ko lang yon? O kaya ay pinagawa sa doktor ang operasyon? Kaya nagdugo ako ng malaki. Malaki ang hirap na dinanas ng doktor. Para lang mailigtas ako. Kaya, hindi ka na pwedeng magpatuloy na saktan ang anak mo. Kahit kaunti lang ang naiisip ko, na mag-abort. Masakit ang tiyan ko. Master Shen, kailangan talaga ang tulong mo sa akin. Master Shen, ano ang tinitingnan mo? Anak na babae, hindi ka siguro makakita ng kahit ano. Maruming bagay siguro. Hindi ba't hindi siya buntis ng isang multo? Ginoong Tsu, nakikita ko sa likod mo, may dalawang bata na palaging sumusunod sa'yo. Ikatlong beses mo na bang buntis? Tama ka. Noong una akong nabuntis. Nung nag-aral pa ako. Wow, Lulu. Napili ka. Pupunta sa ibang bansa bilang exchange student. Talagang magandang balita ito. Kailangan mong kakain tayo. Nga. CJ. Walang problema. Anong gusto niyong kainin? Asikasuhin ko na ang pagkain. Ang ganda. Lulu, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit parang palagi kang nahihilo lately? Wala lang. Baka kasi lately, sobrang taas ng pressure. Palagi akong nakakaramdam ng hindi maganda sa tiyan. Lulu, kung hindi, mas mabuting pumunta ka sa ospital. Malapit na tayong umalis ng bansa. Hindi pwedeng magkasakit ang katawan. Tama nga. Sige na nga. Lulu, bukas sasamahan kita. Ayos lang iyon. Doktor. Ang katawan ko, walang malaking problema, di ba? Wala namang masyadong problema. Buntis na pala ako. Ano? Lulu. Wala ka pang boyfriend. Paano ka magbubuntis? Doktor, nagkamali ka ba? Lulu. Para sa'yo. Ito ay binili ko sa pamamagitan ng ibang tao. Habang wala pang bumabalik na ibang mga kasama sa kwarto. Kumain ka na nito. Ay abort mo ang bata. Nandito lang ako sa labas. Huwag kang mag-alala. Guro. Bakit ka nandito? Siksulu.
Sabi niya may mahalagang sasabihin sa akin. Guro. Wala siya ngayon. Ay naku, paano pwedeng wala siya? Siya ang nagpasabi sa akin na dumating ako. Ay. Mabilis, umalis ka diyan. Guro. Nang matuklasan ng guro, nagduda ang paaralan, na may problema sa aking asal. Dahil dito, nawalan ka ng karapatang maging exchange student. Ay, pagkatapos, yung nakakuha ng karapatang maging exchange student, hindi kaya, yung kasama mong pumunta sa ospital, yung roommate mo, hindi siya. Si Kingking ang pinakamagandang best friend ko. Hindi siya mananakit sa akin. Huli na pumunta, ay isang ibang kaklase. Kailan ka nagbuntis sa ikatlong pagkakataon? Kailan yon? Ang ikalawang pagbubuntis. Ay nang, ako ay nagtapos at pumasok sa trabaho. Unang trabaho. Ang kumpanyang iyon ay isa sa mga nangungunang 100 sa mundo. Sumali ako sa 3 round ng pagsusulit. Bago ako nakapasa. Ngunit sa oras ng aking pag-regularize, may nangyaring problema. Sulu. Pag-usapan natin ito. Tungkol sa iyong pag-alis sa trabaho. Manager. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sa anong parte ng trabaho ko, hindi ako nakasunod. Buntis ka. Bakit hindi mo sinabi? Buntis ako. Paano ito posible? Ang kumpanya namin ay hindi tumatanggap ng mga taong hindi tapat. Kung hindi dahil sa kumpanya, lahat ng empleyado ay sumailalim sa isang medikal na pagsusuri. Nais mo bang itago ito sa amin hanggang sa maging permanente ka? Noong nag-interview ka, sabi mo ng paulit-ulit na sa loob ng 5 taon, wala kang balak magkaanak. Ano na ang nangyari? Pagkalipas ng 6 na buwan, buntis ka na ng 3 buwan, at 1 buwan na lang. Nais mo bang mag-leave ng maternity, ibigay lahat ng trabaho sa mga kasamahan mo? Manager, hindi ko talaga alam na buntis ako. Huwag mo nang sabihin. Sulu. Ang kapaligiran ng trabaho para sa mga babae ay talagang mahirap. Ang ganitong asal mo ay parang nagdadagdag pa ng pasakit. Mas mabuti pang ikaw na ang magbitiw. Bibigyan ka ng kumpanya ng kabayaran. Ang unang bagay na gagawin ko pagkatapos magbitiw ay kailangan kong ipalaglag ang bata. Hindi ko maaring hayaan na ang batang ito na walang dahilan ay sirain ang aking buhay. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos nito, palagi na lang akong nakakarinig ng iyak ng bata sa paligid ko. Umalis kayo. Huwag niyo akong hulihin. Pinagdaraanan ko ang tunog na ito. Malapit na akong mabaliw. Minsan gusto ko nang tapusin ang lahat. Nang maglaon, dinala ako sa psychiatric ward. Ayos ka lang ba? Nang maglaon, dinala ako sa psychiatric ward. Okay ka lang ba? Nandun lang siya. Nakilala ko ang kamay ko at ang boyfriend ko. Siya ang aking pangunahing doktor. Siya yun. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Nagbigay siya sa akin ng motibasyon na mabuhay. Nagbigay siya sa akin ng lakas para magpatuloy sa buhay. Pero, buntis ka na naman. Hindi naman anak yon. Para kang sumpa. Palaging sa mahalagang bahagi ng buhay mo. Lalabas. Tuwing ganito. Pero sigurado ka ba na talagang wala kang ginawang kalokohan? Sinasabi ko sa'yo. Noong nakaraan, may isang batang babae na sinimulan ko at iniwan. Sa huli, halos nagkaroon ako ng parusa. Sumpa ko. Kung ako ay nagwawala. O, gumagawa ng anumang bagay na nakakasakit sa iba. Hindi ako titigil. Huwag basta-basta isumpa ang sarili. Alam ko na kung ano ang nangyayari. Totoo ba, Ginoong Shen? Dalhin mo ako sa bahay mo. Tutulungan kitang hanapin ang tunay na salarin. Ang ganda nito. Ninang, sa tingin ko, mas maganda pa rin itong imbitasyon na ito. Mas maganda ito, di ba? Pasok kayo. Sa tingin ko maganda rin ito. Tunay ngang isang ulila at isang ina lang sila. Ay. Lulu, kayo'y nakabalik na. Lanan. Sila ay. Oh. Itong tao ay si Master Shen. At ang kapatid ni Master Shen. Si Master Shen ay ang aking ina. Magandang araw po. Magandang araw sa inyong dalawa. Ito ang aking pinakamatalik na kaibigan na si Kingking. Sa 2 pagkakataon na ito, siya ang tumulong sa akin. Kayo po, maupo na kayo. Pakiusap, maupo na kayo. Pupunta ako para maghugas ng prutas para sa inyo. Lulu, Lanan, sumama ka sa akin sandali. Ay. Yan he. Ruan,
Kung may kailangan, sabihin mo na lang dito. Sa kabila ng lahat, alam ng lahat dito. Ang mga kakaibang pangyayari na nangyari kay Yanye. Su, dito kami para sa dahilan na yon. Lulu, hindi ba't sinabi ko sa'yo na dapat itago mo ang bagay na yon? Nga, Lulu, malapit na kayong magpakasal ni Linyan. Ganitong bagay. Paano mo masasabi sa dalawang dayuhan? Paano mo masasabi sa dalawang dayuhan? At saka, kung malaman ni Linyan, anong gagawin natin? Wala na rin akong magagawa. Kung hindi ko hihilingin si Master Shen, natulungan akong ganap na alisin ang nilalang sa aking tiyan. Ako at si Ayan ay hindi makakapagpakasal dahil sa nilalang sa tiyan. Lulu, buntis ka na naman. Lulu, Ayan, buntis ka. Lulu, hindi ko nga kahit kailan nahawakan ka. Buntis ka. At ano ang ibig sabihin ng buntis ka na naman? Ikaw, Ayan. Ayan, napakinggan mo ng mali. Paano naman pwedeng mangyari na si Lulu ay buntis? Si Lulu ay may sakit. May isang bagay sa tiyan niya. Magpa-opera na lang siya. Ay, nanay na lang. Huwag na nating lokohin si Linyan. Si Linyan ay doktor. Hindi kayang itago ni Lulu sa kanya. Talagang buntis si Lulu. At hindi lang isang beses. Lulu. Ayan, gusto kong bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Wala akong paraan para ipaliwanag. Dahil hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Sige, ako na ang magpapaliwanag para sa kanya. Si Lulu ay unang nagdadalang tao noong siya ay nasa kolehiyo. At dahil dito, nawala ang pagkakataon niyang makapag-exchange program sa ibang bansa. Lulu, hindi mo ba sinabi na ako ang iyong unang pag-ibig? Akala ko'y niloloko mo ako. Hindi kita niloko. Talagang ikaw ang aking unang pag-ibig. Ako. Kahit ang kamay ng ibang lalaki, hindi pa ako nakahawak. Pero ang ganitong bagay na pagbubuntis, hindi naman kailangang may boyfriend. Anong ibig mong sabihin dito? Ibig mong sabihin, si Lulu noong nasa kolehiyo siya, nagmamadali. Hindi ko ginawa yon. Mayroon ka. Ay. Nagsisimula na ang magandang palabas. King, huwag kang magsalita ng ganyan. Noong nasa kolehiyo tayo, nagsama tayo sa isang silid. Mula umaga hanggang gabi magkasama tayo. Dahil dito. Kaya alam ko kung sino ka. Hindi na ako naguguluhan. Noong mga panahong iyon, palagi kang nagtatago at lumalabas sa gitna ng gabi. Alam ko ang lahat ng ito. Lulu, alam mo bang may problema ka sa paglalaro? Alam ko. Pero ito ay tungkol sa akin. Ang ibig mong sabihin ay, tuwing nagkalipwak ako, nagkakalat ako. Pagkatapos ng gising ko, maaaring hindi ko na maalala ang kahit ano, pero malinaw na malinaw ang naaalala ko. Lulu, ang late mo nang mag-makeup. Saan ka pupunta? Siyempre, para magpakasaya. Saan ka pupunta para magpakasaya? Lulu. Natutulog ka bang naglalakad? Oy, sandali lang. Sandali, sasama ako sa'yo. Noong panahon, natakot ako na delikado ka. Kaya agad kitang hinabol palabas. Tapos pumunta ka sa isang bar. Uminom ka ng maraming alak. Sandali. Bakit hindi mo siya ginising? Hindi pwedeng basta-basta siyang gisingin. Nasa tubig siya. Kung hindi, baka magalit siya pag nagising. Sige na. Ituloy mo. Noong panahong iyon, lasing ka. Gusto mong sumakay sa sasakyan ng isang lalaki. Gusto mong sumakay sa sasakyan ng isang lalaki. Talagang hindi ko maawat. Sa huli, wala akong magawa kundi panoorin ka lang. Habang umaalis ka sa sasakyan. Pero salamat at nakabalik ka agad sa umaga. Kung hindi, talagang magpapasok na ako ng reklamo. Kaya, yung pagbubuntis ko ba talaga ay dahil sa sarili kong dahilan. Kaya nga na-terminate ako noon. At ito rin ngayon. Lahat dahil sa paglabas ko at pakikipaggulo. Sabi ng kuya ko, honestly. Talagang naiintindihan kita. Huwag ka nang magbintang. Patayin kita. Si Lulu hindi nanloko kay Linyan. Linyan, mahal na mahal ka ni Lulu. Sana mapatawad mo siya. Ngunit ano? Ngunit, si Lulu ay nagkaroon na ng dalawang pagkalaglag. Kung ang batang ito, ayaw na lang niya. Maaaring sa hinaharap. Wala nang pagkakataon na maging ina. Pero naniniwala ako, na para kay Lulu, kaya mo rin itong tiisin, di ba?
Eh, Nanganganib akong mabilaukan. Kailangan ko rin sabihin. Kung ako ang nasa lugar niya, hindi ko kakayanin. Nandito na tayo sa puntong ito, Lulu. Kung magpapakasal si Lin yan, dapat mo siyang maintindihan. Magkano ba ang pakialam mo? Miss Ruan, hindi mo naman nakalain na ang kwento mo ay napaka-interesante, di ba? Ano? Ako ba ang nag-imbento ng kwento? Si Lulu ay talagang may sleepwalking disorder. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Ninang. Si Lulu ay talagang may sleepwalking disorder. Dahil dito, nagpunta pa kami sa doktor. Nakarinig na kayong lahat, di ba? Ito ang tunay na ina ni Lulu. Hindi gagawin ng ina niya ang masama. Hindi niya sasaktan ang sariling anak. Bukod pa rito, kung hindi siya nagloko. Saan nanggaling ang batang nasa tiyan niya? Saan nanggaling? Hindi ba't may iba na naglagay niyan? Alam mo naman ito, di ba? Medyo malinaw naman, di ba? Yung bata sa tiyan niya. Ikaw ang naglagay niyan. Ikaw. You. Ginoong Shen. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Lulu, saan mo nakuha ang dalawang ito? Mga sinungaling sila. Sigurado akong tiningnan nila kayo, na mga ulila at walang kakayahan. Kaya't nandito sila para manloko at manghingi ng pera. Agad silang paalisin. Ako ang batang lalaki ng Shen pamilya. Ako ang anak na babae ng Shen pamilya. Hindi niya iniinda ikaw yung maliit na perang yan. Shen pamilya ay ang Shen Group. Yung Shen pamilya. Hindi sila nagkukulang sa pera. Ninang, saan naman magkakaroon ng ganitong mayamang binata na naglalabas-labas para manloko? Siguradong peke sila. Tumahimik ka nga. Swerte mo na nakatagpo ka sa akin. Ikaw. Ianye. Ruan, magsaya ka na lang mag-isa. Hayaan si Ianye. Su na magdusa. Ang kaibigan mong ito talagang mapanganib. Ang kaibigan mong ito talagang mapanganib. Ang kaibigan mong ito talagang mapanganib. Ginoong Shen, paano nangyari ang mga ito? Ianye. Su, nakatanggap ka ng isang lumang mahika. Nakatanggap ka ng 6 na lumang mahika na tinatawag na transplanting pregnancy o pagpapalit ng pagbubuntis. Pagpapalit ng pagbubuntis. Lanan, ito ay maaaring gawin upang ilipat ang sanggol sa sinapupunan mo. Kung ang kabilang tao ay hindi buntis, maaaring ipasa ang sariling anak sa kabilang panig upang sila ang magdusa. Sa hirap ng pagbubuntis, ito ay orihinal na isang sining ng mga sinaunang alchemist upang tulungan ang mga nais gumamit ng prinsipe para makuha ang pwesto sa harem na kanilang pinag-aralan na masama dahil ito ay laban sa batas ng langit at hindi isinasaalang-alang ang moralidad. Ito ay ipinagbabawal. Ngunit ito ay sikretong pinanatili ng mga masamang tao na may masamang intensyon. Ginoong Ruan, nahanap ang taong may ganitong kasanayan sa masamang sining. Dapat ay naglaan ka ng maraming isip dito. Lulu, mula pa sa high school, magkaibigan na tayo. Ninang Kian, alam mo namang mahirap ang pamilya ko. Ikaw ang tumulong sa akin para makapag-aral. Hindi ko na kayo mapapasalamatan lahat. Paano ko kayo mapapahamak? Siyempre dahil sa inggit. Ang inggit ay maaaring sumira sa konsensya ng isang tao at gawing pinakamapaminsalang lason sa mga nasa paligid niya. May kakayahan ka. Ibigay mo ang ebidensya. Sinasiraan niyo ako. Maaari kitang kasuhan. Narito na naman ang isang nag-aalay ng ulo. Gusto mo ng ebidensya? Ibinibigay ko sa'yo. Nandito ang nanay niyo. Hanapin niyo siya. Ang tiyan ko. Ang tiyan ko. Anong nangyayari dito? Kung hindi ka pa rin magiging tapat, pagkatapos ng isang oras, lalabas na ang bata. Ikaw na ang nanay ng 3 bata. Ayos. Sabi ko. Sabi ko na. Yung mga taong nagwawala. Ako yon. Yung nagbigay sa kanya ng paraan para mabuntis. Ako rin yon. Galit ka ba sa akin? Hindi. King. Bakit? Ano ba talaga ang nagawa ko? Pasensya na sa mga bagay na tungkol sa'yo. Galit ka ba sa akin ganito? Dahil, matagal ko nang hindi nagugustuhan, yung pagmamaliit mo sa tao.
Mataas na mataas ang tingin. Kailan ba ako naging mataas na mataas? Palagi ka namang ganun. Pareho tayong galing sa pamilyang walang ama. Bakit? Bakit ang yaman ng pamilya nyo? Samantalang ako, ay kapos, hindi ko kayang mag-aral. Pero ang mama ko, siya ang nagbayad ng tuition mo. Siya ang nagbayad ng tuition ko. Pero hindi ibig sabihin na maaari mong gamitin ang lahat ng bagay na ginamit mo. Ibigay mo lahat sa akin. Hindi naman ako pulubi. Kaya, gusto kong maghiganti sa'yo. Gusto kong gawing takot ka. At walang tiwala sa sarili. At ako, ay magiging mapagmalasakit sa'yo mula sa itaas. Ikaw. Talagang inalagaan kita. Ng isang walang utang na loob, ang mga ibinigay ni Lulu sa'yo, ay lahat mga bagong bili niya. Iyon ay para hindi ka magdalang isip. Kaya niya sinabi iyon. Lahat ng bagay ay ginamit niya. Palagi siyang nagmamalasakit sa iyong dangal. Ngunit ikaw ay ginagawan siya ng ganyan. Ito ay utang na loob. At galit na utang. Sige na. Nasabi ko na ang lahat ng gusto mong ipasabi sa akin. Bilisan mo at ilabas mo. Itong 3 anak na ito. Palabas. Tinatawag mong mga anak mo na mga anak ng demonyo. Talagang hindi ka karapat-dapat maging ina. Huwag kayong malungkot. Ang pag-alis sa ganitong bagay ay magandang bagay para sa inyo. Maaari na kayong muling ipanganak sa isang masayang buhay. Sige na. Ginoot Ginang Su. Susunod. Dapat mong malaman, paano natin ito haharapin? Isang tao. Ibalik mo kay Ruan King. Lahat ng bagay ko. Paalisin siya sa City. Hindi mo na kailangang makialam. Yung mga bagay mo. Hindi rin ako interesado. Sabi pa. Hindi niyo rin ako mapapaalis. Ninang. Bakit siya? Napakaastig pa rin. Pasensya na. Lulu. Ako ito. Hindi kita naalagaan ng mabuti. Hindi ko alam. Akala ko. Nagdusa ka ng ganito kalaki. Hindi kita masisisi. Ako ang may pagkukulang sa paghusga. Sa totoo lang, nagsimula ito noon. Gusto ko lang sanang sabihin, kaya kong tanggapin, ang iyong ipinanganak, na bata. Ayan. Sariling anak, syempre ay kaya kong tanggapin. Linyan. Sa totoo lang, ikaw talaga. Yung pinakalihim na tago. Master Shen. Anong ibig mong sabihin sa mga salitang iyon? Kagagaling lang ni Ruan King, na may ganitong kumpiyansa, dahil alam niya. Ikaw ang kanyang lihim na baraha. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamalalim na nakatago. Ginoong Shen. Mas mabuting sirain ang 10 templo, kaysa sirain ang isang kasal. Kayo, maging maingat sa pagsasalita. Sirain ang isang bagay. May layunin, at kalkuladong kasal. Ito ay tinatawag na paggawa ng mabuti. Kanina, si Ruan King, ay umalis na may tiwala, dahil alam niya. Ikaw ang kanyang lihim na baraha. Ikaw pala ay kasabwat ni Ruan King. Hindi ako. Ikaw nga. Naintindihan ko na. Yung batang iyon ay kay Ruan King. O sa'yo pa nga. Kaya kayong dalawa, ay isang Peres, ng mga kalaguyo. Sa wakas, naging matalino ka. Si Xulu ay naipasok, na pangatlong anak, ay sayo. Hindi. Lulu, hindi sa akin yan. Huwag kang magmatigas. Mag-ingat ka sa kapatid kong babae. Hayaan mong yung 3 bata, pumasok sa tiyan mo. Ikaw at si Ruan King ay magkapitbahay. Lumaki ka sa isang maliit na nayon. Hakbang-hakbang na umabot sa lungsod ng dagat. Naging doktor. Siguradong hindi madaling gawin, di ba? Kaya, nang malaman mo mula kay Ruan King, na pumanaw ng maaga ang ama ni Xulu, at iniwan sa kanila ng kanyang ina, ang malaking yaman. Nais lang niyang gumawa ng masamang balak. Ibalik sa kanila ng ina at anak. Noong nag-iwan ng malaking yaman, nais lang niyang gumawa ng masamang balak. Nag-apply ako ng kaunting taktika, at nagkaroon siya ng problema sa isip.
Pumunta ka at bigyan siya ng therapy. At pagkatapos ay makuha siya. Ganito, ang pera niya ay sa atin na. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Kung hindi ako nilapitan ni Xulu. Ngayon, ikaw at si Ruan King ay sabay na kumanta. Maliit na akala ni Xulu na talagang may utang na loob siya sa'yo. Sa damdaming puno ng pagsisisi, pirmahan ang iyong nakaayos na kasunduan sa kasal. Ipagkaloob ang lahat ng kanyang ari-arian nang walang kapalit. Hintayin si Xulu. Ipinanganak ang anak mo at ni Ruan King. Sa tingin ko, siya at ang kanyang ina. Siguradong hindi na mabubuhay ng maraming taon. Tunay na bersyon ng nawalang siya ah. Linyan. Napakamalupit mo talaga. Pasensya na, Lulu. Lahat ay si Ruan King. Niloko niya ako. Ang pinakamamahal ko. Ikaw lang talaga. Lumayo ka sa akin babae. Ikaw at si Ruan King, walang sinuman ang makakaligtas. Hindi. Hindi iyon. Kung ganon, mayroon akong magandang ideya. Pumunta ka kay Ruan King. Nandoon ang lahat ng gusto mo. Kumuha ka sa kanya. Pagkamuhi sa isa't isa. Sakta ng isa't isa habang buhay. Hanapin si Ruan King. Ang alitan namin ay nag-ugnay sa isa't isa. Hanapin si Ruan King. Nag-ugnay sa isa't isa. Hanapin si Ruan King. Magkakasalungat. Ang masamang tao ay may masamang kapalaran. Ganito ang mas nakakatuwang wakas. Ginoong Shen, ako. Bumangon ka na. Salamat sa pagligtas sa akin at sa aking ina. Walang anuman. Mula ngayon, tapos na ang iyong pagdurusa. Kailangan mong matutong maging matatag. Hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iyong ina. Tandaan ko ito. Guru Shen. Lahat ng ito. Talagang hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kondisyon. Ano man ang gusto mo. Kaya bayaran mo na lang ang mga gastos. 1,000. Ang 1,000 ito ay masyado ng kaunti. Bibigyan kita ng 1,000,000. Hindi ko maaring madagdagan ang mga sanhi at bunga. Sapat na ang 1,000. Kuya, pagod ka na ba sa labas buong araw? Nagluto ako ng ilang pampalakas para sa'yo. Sige na. Hindi lang ito basta-basta nakuha. At saka itong si Shen Yue. Napakagulo ng aura. At may kaunting masamang enerhiya. Kahit ikaw hindi mo mahanap ang sagot. Hindi ito simpleng bagay. Itong babaeng ito, hindi naman siya naglagay ng gamot dyan, di ba? Hindi ako inom. May kailangan akong puntahan kay Kian. Kuya. Simula nang bumalik si ate. Ikaw na lang ang nakikipaglaro sa kanya. Siya ang tunay kong nakababatang kapatid na babae. Kaya masaya akong nakikipaglaro sa kanya. Anong ibig mong sabihin yan? Pwede ba akong makatulog dito sa'yo? Makikihiga lang ako. Kung sakaling gabi na. Pakiusap, tulungan mo ako. Nakakatakot si Shen Yue. Gusto niyang gambalain ako. Pasok ka na. Pagandahin ang itsura tapos. Nanonood ka ba? Sabihin mo lang sa kuya kung kailangan mo ng pera. Nagsusubok lang ako dito sa live para magpabigay ng swerte. Para sa sarili kong kabutihan. Umalis ka na. Huwag ka nang makialam. Sige, maging assistant na lang ako sa'yo. Walang bayad. Gusto ko lang manood ng chismis. Dahil sa maganda ang ipinapakita mo sa araw. Sa kabila nito, pinapayagan kitang manatili. Malaki ang pasasalamat ng boss.
Ako na ang bahala. Bagong host ba ito? Maganda ka naman. Magpasayaw ka kay kuya. Bibigyan ka ni kuya ng sports car. Anong sayaw ang sinasayaw mo? Ang kapatid kong babae ay isang feng shui vlogger. Hindi siya isang entertainment vlogger. Magkano ang bayad sa sugal? Karnabal. Bala. Pupunta ako. 1,000 piso yan. Ano to, panghula? Parang panghulimbat to, ah. Sobrang bata. Paano naman magiging tama yan? Siguradong nag-aral lang yan sa libro. Huwag kang mag-alala. Hindi kami humihingi ng pera. Kami sa pamilya Shen ay hindi kulang sa pera. Ang kapatid kong babae ay nagla-live. Gawin lang ito para sa kabutihan. Gawin lang ito para sa kabutihan. Ginoong Shen, nag-live ka talaga. Itong guro na ito ay nagligtas sa buhay ko. Totoo at totoo. Lulu, huwag ka nang magbigay. Sapat na ang ibinigay mong halaga. Hindi ko na maaring tanggapin ang higit pa. May mga tao pang nakikipag-arte dito. Sa tingin ko hindi mukhang host. Nang loko. Sa tingin mo hindi. Bakit hindi ka nagbigay ng regalo? Talagang may malaking galit ka ah. Naghihintay lang ako ng katatawanan. Host. Hello, host. Talaga bang nakipag-ugnayan ka sa akin? Ang pangalan ko ay Chumeng. Maaari mo akong tawaging Mengmeng. Hello, Mengmeng. Ano ang gusto mong bilangin? Kamakailan lang. May boyfriend akong nakilala. Sobrang gwapo niya. Talagang sobrang gwapo. Parang kasing sikat ng mga pangunahing bituin. At saka sa akin, napakamahinahon at maalaga. Congrats. Pero, isang beses dinala ko siya para makilala ang best friend ko. Yung kaibigan ko ay nagulat sa hitsura niya. Nabigla siya. Pasensya na. Huli na ako dumating. Ayos lang. Ipapakilala ko sa'yo. Ito ay si Chenxi. Bakit ka pa nakamaskara? Takot ka sa iba? Baka makita ng iba na sobrang gwapo ng boyfriend mo. Baka maagaw siya. Wala naman. Chenxi. Medyo nahiya lang. Siya. Bakit ganito ang itsura niya? Sabi ng best friend ko, pangit si Chenxi. At nakakadiri. Sinabi pa niyang magpatingin ako sa optometrist. May problema ba talaga? Sa panlasa ko? O baka naman? Ako'y isang mata ng mga nagmamahalan, lumabas na siksisay. Malamang ay naiinggit sa iyo ang iyong kaibigan. Dahil sa napakagwapo mong kasintahan. At sinasadya niyang siraan siya. Hindi naman siguro. Ang dalawa kong kaibigan. Ay ganito ang sinabi. Baka nga naiinggit sila sa akin. Bagamat ang boyfriend ko. Ay talagang gwapo. Hindi naman ito ganun. Si Mengmeng sa unang tingin, ay isang simpleng batang babae. Napaka-innocent niya. Sa ganitong sitwasyon, katulad ng dati, isang napanood na misteryosong palabas. Ganun. Ang paunahing tauhan ay naghanap ng napakagwapong kasintahan. Ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na walang ganitong lalaki. Na parang nakikipag-usap siya sa hangin. Sa huli, nagkolapse ang paunahing tauhan. Pinatay niya ang nobyo. Sa huli, nagpakamatay siya. At alam mo ba ang nangyari? Hindi kaya na talagang niloko siya ng best friend niya. Tama. Na ang best friend niya ang nagsiselos sa kanya. At nagsama-sama silang nagsinungaling sa kanya. Totoo naman. Minsan, nakakatakot ang inggit ng best friend. Nakakatakot talaga. Mas natatakot ako na mahirap ang best friend ko. Pero mas natatakot ako na may Land Rover ang best friend ko. Napanood ko na rin yung pelikula na yon. Sigurado ako na si Mengmeng din ganito ang sitwasyon. Hindi naman siguro talaga ganito, di ba? May iba ka bang nakitang kasamang ng boyfriend mo? May kasama akong katrabaho. Sabi niya gwapo raw siya. Yung iba naman tumatawa lang at hindi nagsasalita. Kaya hindi rin ako makasiguro. May larawan ka ba? Wala. Ayaw niyang magpakuha ng litrato. Maaari mo bang hanapin siya ngayon? Kailangan kong makita siya ng personal. Ang boyfriend ko, si Ma, ay pupunta sa akin. Sa oras na yon, maaari na kayong tumingin. Pwede rin. Mumu. Dumating ka na, Chenxi. Ang gwapo ng lalaking ito. Kasing gwapo ko siya. Gwapo. Sobrang ganda ng mukha. Sobrang gwapo. Pwede na siyang sumikat. Mas gwapo pa kaysa sa mga sikat na batang artista. Napatunayan na. Ang best friend ay talagang nagsiselos at nagsisinungaling. Mengmeng. Ikaw. Ito ay. Sino ang ka-video call mo? Wala. Nagsasagawa lang ako ng isang live na koneksyon. Ipapakita ko sa inyo ang boyfriend ko. Kung gaano siya kagwapo. Sinasabi ko na ang boyfriend ko. Talagang gwapo, di ba? Mga siraulong. Bakit ko kayo papansinin?
Na nag-aasta ng sweet. Tanungin mo ang boyfriend mo kung okay lang sa kanya. Na magkaroon ng isa pang girlfriend. Ayoko. Ang paborito ko si Mengmeng. Guwapo at tapat. Bigyan mo ako ng sako. Kukunin ko ang guwapo. Tulungan mo akong maghanap ng puting papel. Dala mong kunin ang isang lapis. Para. Kailangan kong maghanda. Momo, unahin mong makipag-usap sa mga walbang. Lanan. CJ, paano kayo nagkakilala? May mga kaibigan ka pa ba, guwapo? Maaari mo ba kaming ipakilala sa kanila? Kami dalawa ay nagkakilala sa bookstore. Maaari itong ituring na tadhana. Mengmeng, may kailangan akong asikasuhin. Baka kailangan ko nang umalis. Sige na nga. Babalik ako ulit sa'yo sa ilang araw. Lanan, paalam. Salamat, host. Yung bato sa puso ko. Sa wakas ay naalis na. Pero hindi ko inasahan. Talaga bang niloko ako ng best friend ko? Hindi ka niloko ng best friend mo. Ito ay tunay na anyo ng boyfriend mo. Ano? Ano? Ay naku, hindi ito possible. Kakatingin nyo lang. Hindi naman ganyan si Chenxia. Tama nga, kita naman natin na. Gwapo siya. Kailangan ba talagang makita ito? Sana hindi naman. Gusto ng host na agawin si Mengmeng, di ba? Sabi ng kapatid kong babae, kapag may tanong, may problema. Huwag ka nang magbiro pa. Mag-ingat ka, susundan kita sa linya ng internet. Ito na ang sinasabi sa alamat na kapatid na sobrang protective. Gusto ko rin ng ganitong kuya. Nahulog ka sa kanyang ilusyon. At saka, kanina, nakita ko ang iyong kasintahan. Na may mabigat na masamang espiritu. Ang ibig mong sabihin ay, ang lalaking ito ay isang halimaw na may kakayahang manggulo ng isip. May suot bang kakaibang bagay? Ang iyong kasintahan mukhang mayroon. Isang pulang amulet. Kahit na sinasabing amulet ito, wala namang kahit anong amoy. Baka ito na nga. Possible. Kaya sa loob ng amulet, siguradong may nakalagay na bagay. Ngunit hindi ko kayang husgahan ngayon. Dahil sa napakalawak ng iyong kakayahan, bakit hindi mo ito mahanap? Nagsisimula akong magduda sa profesional na kakayahan ng pangunahing tao. Sa totoo lang, hindi ko rin ito pinaniniwalaan. Sa mundong ito, mayroon bang mga ilusyon? Naisip mo na ba? Bakit sinasabi ng mga kaibigan mo na si Chenxi ay pangit at nakakadiri? Bakit kaya? Talagang naiinggit siya sa akin. Kung ganoon, ganito na lang. Kayo ng mga kaibigan mo, mag-video call kayo. Ano ang dapat itanong ng maayos? CJ, ngayon, isasama ko siya dito. Tanungin ng maayos. Gigi, ngayon, nasa isang live na connection ako. Gusto kong itanong sa'yo, hindi mo ba sinabi noong huli na, ang ganda ni Chenxi ay sobra-sobra? Bakit na ba? Nasa labas ba si Fang Chenxi? Wala siya. Anak, kung may alam ka, sabihin mo na. Sige, sabihin mo na. Sige na, sabihin mo na. Sobrang curious ako. Sa totoo lang, noong unang kita ko, kay Fang Chenxi noon, naisip ko rin na gwapo siya. Pero, kumuha ako ng litrato para sa inyo. Kumain ka ng cake. Sobrang tamis niyong dalawa. Halika, i-record ko ito para sa inyo. Masayang sandali. Ayos na. Tingnan nyo. Ito yung mga larawan na kuha ko para sa inyo noong araw na yon. Ang pangit. Mas pangit pa kaysa sa ginawa ng master. Naiinis na ako. Totoo bang ilusyon ito? Kailangan lang ng litrato para ipakita ang katotohanan. Sobrang nakakatakot. Hindi nakapagtataka na ang boyfriend mo. Ayaw magpa-picture. Itong larawan, hindi mo ba pinalitan ng A? Momo, ako ang pinakamahusay mong kaibigan. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Ako. Sa totoo lang, yun. Ito ang tunay na mukha ni Fang Chenxi. Kahit anong panlilin lang ang gawin niya. Pero kapag kinunan ng larawan, halata na ang totoo. Pasensya na, Gugu. Hindi ko dapat pinaghihinalaan ka. Alam mo na ang katotohanan, huli na pero hindi pa huli. Pero sabi mo,
Bakit nga ba niya ginawa yan? Hindi naman ako tao na nakatingin sa hitsura. Sabi mo, bakit kailangan niya akong lokohin? Bagamat ganun ang sabi. Talagang sobrang pangit. Sinasabi na hindi tumitingin sa hitsura. Ngunit talagang kakaunti ang nakakagawa nito. Talagang kaya ko. Kahit na ganito ang itsura ng umaga, tinatanggap ko na. Ang panlabas ay balat lamang. Ang kalooban ang pinakamahalaga. Si Mengmeng ay talagang may mabuting puso. Napakatama ng kanyang pananaw. Bakit kailangan mo pa, ate? Niloko ka na niya. Hindi niyo alam. Mabuti talaga sa akin si Chenxi. Sobrang espesyal siya. Sa totoo lang. Isa siyang seeking. Sabay-sabay siyang may mga girlfriend na ang edad ay nasa sa pagitan ng 18 hanggang 50 taon. Yung lalaking ito, gumagawa ng sobrang intense. Hindi pwedeng mangyari yon. Si Chenxi karaniwan hindi gagawin na tumingin ng sobra sa iba. Host, sigurado kang mali ang pagkalkula mo. Sa tingin ko rin mali ang pagkalkula ng host. Hindi maganda ang magbula-bula ng salita. Kailangan ng host na magbigay ng ebidensya. Ganito na lang. Bigyan kita ng isang address. Bukas, nandyan si Chenxi. Para makipagkita sa ibang babae. Katatapos lang niyang makipagkita sa akin. At pupunta na sa iba. Nanonood ba kayo ng nanliligaw? Nakakakilig Pero. Momo. Morning, ikaw na. Hindi talaga ako makapaniwala. Kung hindi ko ito makuha ng tama, ibabalik ko ang regalo sa'yo. Di ba? Magbibigay pa ako sa'yo ng dagdag na 10,000. Sige na. Mimi Pwede ang makuha ang katotohanan. Pero huwag naman magdulot ng mas malaking problema. Gagawin ko ang lahat para magawa yon. Magla-log out muna ako. Sabi ng host, huwag magdulot ng mga buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Mengmeng, siya ang pambansang champion sa sanda. Kung ang lalaking yon ay talagang isang seeking, hindi ba tiyak na mamamatay siya? Narito na. Live na nahuhuli sa akto. Sandali lang muna. Kunin mo ang bag at mga money. Nandito na ako sa hotel, host. Malapit na ako sa pinto ng kwarto. Bibili ng money, peanuts at mineral water. Momo, laban lang. Pukulin mo ang masamang lalaki. Mas maganda pa kaysa sa Spring Festival Gala. Ay, Mengmeng. Tandaan mo ha. Kailangan kontrolin mo. Makakasiguro lang ako na hindi ko siya papatayin. Sino yun? Kawani. Baka may problema dito. Babalik na lang ako mamaya. Sir, ang aming hotel, ngayon ay may promo. Nagbibigay ng isang pulang alak na nagkakahalaga ng 5,000 yuan, limitado sa 100 piraso. Talaga bang ayaw mo? Pulang alak na nagkakahalaga ng 5,000 yuan. Mukhang maganda. Titingnan ko. Lanan. Narito na. Sobrang nakakakilig. Darating na ang salarin. Hindi ko na kayang huminga. Ikaw ang waiter. Saan ang alak? Sino ka? Sino ang nagpasok sa'yo? Sino ka? Tingnan mo ang tiyahin mo. Sino ako? Fang Chenxi. Putang ina mo. Muah. May mali ka, muah. Ay naku. Fang Chenxi. Sino ba talaga siya? Siya ay karelasyon. Fang Chenxi. Hindi mo ba sinabing single ka? Naging kabit ako. Sobrang malas. Bastos na lalaki. Mamatay ka na. Mengmeng. Siya ang unang nangakit sa akin. Ito. Hindi ito kasalanan ko. Ito. Nahulog ka sa kanyang ilusyon. At saka, katatapos ko lang, makita ang iyong boyfriend, na may mabigat na masamang espiritu. Ang ibig mong sabihin, ang lalaking ito ay isang halimaw na may mga ilusyon. May suot ba ang boyfriend mo ng anumang kakaibang bagay?
Parang may kakaibang bagay na. Isang pulang amulet. Kahit nasabi ay amulet. Pero wala talaga itong amoy. Baka ito na ngayon. Possible. Sa loob ng bulaklak na pangamoy. Siguradong may inilagay na kung ano doon. Pero hindi pa ako makapagpasya ngayon. Ilan, huwag mo itong hawakan. Huwag mong hawakan. Ay naku. Huwag. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Ang mukha ko, ang mukha ko. Bakit mo sinira? Ang mukha ko. Sino naman ito? Siya si Fang Chengxi. Ano? Anong sinasabi mong walang kwenta? Si Chengxi ay gwapo, kuya, hindi ba? Ganito talaga siya. Gumagamit siya ng ilusyon. Nakatago ang sariling anyo. Nagsuot ng isang gwapong mukha. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya ng personal. Ikaw ba si Chengxi? Ako nga si Fang Chengxi. Ganyan ako kapangit. Bakit? Ngayon ayaw niyo na. Hindi ko akalain na makakatulog ako sa ganitong nakakadiri. Sobrang nakakadiri. Nakakadiri. Noong una, ikaw ang lumapit. Katatapos lang. Sa kama na ito. Sinasabi mo pang ikaw ang masayang babae sa buong mundo. Tumahimik ka nga. Kung hindi dahil sa iyong mahika, na naging gwapo ka. Hindi ko man lang ikaw titingnan. Sobrang nakakasuka talaga. Buksan ang pinto sa kabastusan. Nandito na ang kabastusan. Ngayon, kontento ka na ba? Sa tingin mo, wala kang pagkakamali. Ganun ba? May mali bang gusto kong gumwapo? Mula sa unang tingin kay Bey hanggang sayo. Wala na akong pag-asa. Nagmahal ako sayo. Pero ni isang tingin mo sa akin, hindi ka man lang tumingin. Para sayo. Umalis na tayo. Nais ko ring magpabago ng itsura. Pero sabi ng doktor, para maging gwapo, kailangan ng milyon-milyon. Minsan pumunta ako sa Siam. Sa wizard na yon, nakuha ito, na makakapagbago ng anyo. Araw-araw kong dinidilig ito ng dugo. Talaga namang, binago ako nito sa isang gwapo. At pagkatapos, madali na akong nakarating sa, nasa paligid mo. Pasensya na, huli na ako dumating. Ayos lang, ipapakilala ko sa'yo. Ito, si Chengxi. Bakit nakamaskara pa rin siya? Natatakot na ibang tao. Makita na masyadong gwapo ang boyfriend mo. Baka agawin siya. Wala naman. Chengxi medyo nahiya lang. Siya. Bakit ganito ang itsura niya? Kahit hindi umabot ng isang buwan. Nasa akin ka na. Kaya iniisip ko may mali ba sa pagiging gwapo. Aaminin ko na may magandang mukha. Talagang mas madali itong simulan ng isang relasyon. Ngunit ang panatilihin ang relasyon, nakasandalito sa tapat na puso. Ang dahilan kung bakit ako kasama mo, ay dahil naramdaman ko ang iyong tapat na puso sa akin. Ngunit hindi ko inasahan na ikaw ay isang waiter. Nasaan ang alak? Sino ka? Sino ang nagpasok sa'yo dito? Sino ka? Tingnan mo ang lola mo. Sino ako? Fang Chengxi. Ikaw, hayop ka. Ang iyong tunay na puso. Sino ba ang pwedeng bigyan? Meng. Meng, pasensya na. Talagang siya yung babae na unang nangakit sa akin at binigyan ako ng huling pagkakataon. Okay ba? Patawarin kita. Momo, huwag mong hawakan. Sige, sabihin mo sa akin.
Sino-sino ang mga babae dito? Yung babae na ito, siguro mga 50 taon na. Kaya mong gawin yun. Mahina ang pamilya ko. Noong araw, nagtatrabaho ako sa bar. Nakasalubong ko yung matandang babae na yon. May mga kamay at paka. Bakit hindi mo magawa? May mga kamay at paka. Bakit hindi mo magawa? Akala mo ba na kapag nakipag-date ako sa'yo, ay libre ito? Ganito ang pinakamabilis na paraan para kumita. Sa mga date natin, hati tayo sa gastos. Hindi kita utang kahit 1 sentimo. Patay ka na ngayon. Meng. Hello. Shinyu ba? Mengsu ba? Lijuan ba? Nasa Jin Hotel ang boyfriend mo. Kwarto 808. Dito, hulihin ang nagsisinungaling. Ang cute na ito sobrang tapang talaga. Si Fang Chenxi tiyak na mapapahamak. Yung mukha niya sobrang kapal ng mukha. Kung ganito, ayaw na niyang mabuhay. Mag-alala kayo lahat. Ito lahat ay si Fang Chenxi. Ang presyo ng panlilinlang at pagtataksil. Hindi siya magpapakamatay. Tapos na. Lahat ay tapos na. Nasaan si Fang Chenxi? Nasaan si Fang Chenxi? Nandito lang. Ngunit, baka hindi niyo siya makilala. Huwag kang mag-alala. Nanonood kami ng live stream. Nandito kami para singilin siya. Babaeng walang kwenta. Ganito na ang itsura mo. Nakalabas ka pa para makita kami. Mabaho kang lalaki. Sobrang nakakadiri. Huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Babaeng walang kwenta. Ikaw, babaeng walang kwenta. Sira ulo. Ikaw talaga ang anino ng aking buhay. Ibalik mo sa akin ang utang mong 500,000. Ibalik mo sa akin. Impossible. Kahit na peke ang mukha ko. Totoo naman ang katawan ko. Naranasan niyo na lahat ito. Bakit ako ang kailangang magbayad? Hindi pa rin ba? Marami akong paraan. Para mapalabas mo yan sa akin. Maghintay ka lang. Mula ngayon. Para sa atin. Parang hindi pa natin kailanman nakita. Hindi na tayo magkikita pa. Meng. Tunay ang pag-ibig ko sa'yo, Meng. Meng. Tunay ang pag-ibig ko sa'yo, Meng. Kahit na ang wakas na ito, ay nakapagpapasaya sa marami. Ngunit kailangan ko pa rin sabihin. Si Fang Chenxi ay talagang kinasusuklaman. Ngunit siya rin ay si Rongbao na may pagkabahala. Biktima. Yung mga basta-basta lang nagtatawa. Sa hitsura ng iba, sila ang pinakapangit. Maganda ang sinabi. Tama ang sinabi ng host. Ang mukha ay ibinibigay ng mga magulang. Walang karapatan ng iba na mangutya. Bakit hindi pwedeng sabihin pangit? Yung nasa itaas. Yung sinasabi ng host ay ikaw, pangit na bagay. Sige na. Ngayon tayo ay magkakaroon ng koneksyon sa susunod. Koneksyon. Tama talaga ang host. May tanong ako. Host, tignan mo ako. Huwag kayong mag-alala lahat. Huwag kayong mag-alala lahat. Sino ang gustong sumali? Sandali lang, may tatawagan lang ako. Hello, kuya. Nakababatang kapatid, pakinggan mo ako. May nahanap akong ilang bagay nitong mga nakaraang araw. Yung si Shen Wei, hindi basta-basta. Ay. Nanay. Nanay. Kuya. Aksidentally na nahulog si mama mula sa hagdang. Si Shen Yue talaga. Ang nagtulak kay mama pababa. Nang tumakbo kami ni Qianqian palabas. Nandyan lang siya sa tabi ni mama. Hindi ako. Nadapa lang si mama sa hindi sinasadyang paraan. Mula sa hagdang bato. Hindi ba't narinig niyong lahat? Ang aking sigaw. Sino ang nakakaalam kung nagkukunwari ka lang? Matagal nang. Napansin ni Qian Yu ang kanyang kakaiba. Qian, sabihin mo kay dad agad. May ilang tanong. Ngayon, hindi ko rin matukoy. Kapag natukoy na, huli na ang lahat. Sige na. Nakita ko na ang niye. Siya mismo ang nahulog.
Walang kinalaman si Wei. Siguradong siya iyon. May ginawa siyang daya sa surveillance. Kuya, kailangan mo talagang ibuhos ang dumi. Sa ulo ko, di ba? CJ, aalis na ako. Babalik ako. Lumabas mula sa pamilya Shen. Sa labas, hindi mo na kailangang matakot na mamatay sa gutom. Mas mabuti pang mamatay sa gutom kaysa dito, na mamatay ng walang kasalanan. Simula nang bumalik ang ate. Hindi na ako pinansin ng kuya, kahit minsan. Sa kanyang puso. Matagal nang hindi na niya ako kinikilala. Ako ang nakababatang kapatid niya. Huwag ka nang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Sino ba ang nagsinungaling sa'yo? Papa, bitawan mo na siya. Hindi talaga siya matapang na umalis. Sino ang nagsabing hindi ko kayang gawin yon? Tatay, bitawan mo ako. Ayos na. Ganito na ang nanay mo. Huwag na kayong makialam. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri, Ginoong Shen. Kamusta ang asawa ko? Hindi maganda ang kalagayan. Malubhang na ang huling yugto ng tumor sa utak. Hindi maganda ang kalagayan. Malubhang na ang huling yugto ng tumor sa utak. Tumor sa utak. Paano pwedeng mangyari ito? Kaka-ospital lang ng nanay ko noong nakaraang buwan. Para sa buong physical exam. Walang nakitang problema. Tiyak na hindi nagkakamali. Ito rin ang bahagi na hindi ko maintindihan. Sa katwiran, ang kalagayan ng asawa ay nasa huling yugto na. Sa check-up, dapat sana ay na-diagnose na ito. Doktor, kaya ang nanay ko ngayon ay nahulog mula sa hagdang bato. May kaugnayan ba ito dito? May kaugnayan ito. Ang tumor ng ginang na ito ay nakapressure na sa mga ugat sa utak na nagdudulot ng malubhang pagkasira ng pag-unawa. Kahit na, maaaring sa hinaharap, kahit salita ay hindi na masabi. Naiintindihan ko na. Salamat, Doktor. Naiintindihan niyo ba lahat? Siya mismo ang nahulog. Kung may kakayahan ka, tiyak na maliligtas mo siya. Tama ba? Kian, di ka ba may amulet na pangkapayapaan? Magsuot ka na agad sa nanay mo. Tatay. Kapatid, bakit pa rin kayo naniniwala sa kanya? Hindi niyo rin ba dapat pag-isipan? Simula nang dumating siya sa pamilya Shen, ang daming nangyaring problema sa atin. Nanay, 1 buwan na ang nakalipas, maayos pa ang lahat. Ngayon, nasa huling yugto na ng brain cancer. Siya ang nagdadala ng malas sa pamilya Shen. Tumahimik ka. Talagang hindi kami magkasundo ng pamilya Shen. Panahon na para umalis. Bakit ka umaalis? Tulungan mo ang nanay. Hindi ko siya matutulungan. Mas mabuting umalis na. Nakakatulong ka sa iba. Bakit hindi mo matulungan ang nanay mo? Karma. Reinkarnasyon ay hindi maganda. Marahil. Dapat lang na may ganitong pagsubok si inay. Anong klaseng sinasabi mo? Siya ang tunay mong ina, ha? Qianyu. Kung sasabihin mo ito, medyo walang puso na rin, di ba? Hindi ikaw ang nagsabi na mag-ipon ng kabutihan, kahit na nakahiga sa kama. Hindi si mama ang makakatulong. Mas mabuti na makapagligtas ng buhay. Huwag kang manood lang. Kuya, tatay, pakiusap, pareho kayong tumulong. Magpakasigla ka. Ano ang mga mabuting gawa para sa kabutihan? Nakikita ko siya. Sadyang ginagamit niya ito bilang dahilan. Basta't nandyan siya sa pamilya Shen, hindi siya alis. Baka nga ang nanay ay naipit niya. Siguradong hindi alam ni Shen Qianyu. Saan ka natutunan ang mahika? Nambibiktima sa pamilya Shen, para lang mag-ipon ng kabutihan para sa sarili. Wow! Alam mo talaga ng malinaw. Kung ganito, mas lalo akong hindi na pwedeng manatili dito. Paalam. Umalis ka na, huwag ka nang bumalik. Ikaw ang tunay na puting mata. Dapat sana, hindi na kita binalikan. Tay, si Qian ay hindi ganitong tao. Huwag kang humabol, bumalik ka sa akin. Tay, huwag kang magalit. Nahulog na si nanay. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Walang isang tao na mapagkakatiwalaan. Tay, magpahinga ka na. Dito lang ako ngayon. Sisikapin kong alagaan si nanay. Qianyu, Qian. Talaga bang kailangan mong? Hindi ba titigan ng nanay natin na parang walang pakialam? Ayokong umalis. Paano nakalapit ang tunay na salarin? Totoo nga. Hey.
Huwag mong hayaan na pumasok si tatay ngayong gabi. Pigilin mo siya na huwag pumasok sa kwarto ni nanay. Kailangan nating mahuli ang tunay na salarin. Iwan. Isang entablado para sa palabas. Inay. Gusto mong uminom ng tubig. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw mong uminom. Gusto mong samantalahin ang pagkawala ko. Maghanap ng tao para humingi ng tulong. Sayang naman. Kakausapin ko lang si Papa. Sa telepono. Hindi na siya babalik ngayong gabi. Si Kuya ay sumusunod kay Shen Yuyu. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ngayon. Walang makakatulong sa'yo. Sabi nila, may pinagmulan ang kasalanan, may-ari ang utang. Hindi ko talaga gustong. Unang-unahin ka. Pero sino ba ang nagsabi sa'yo? Ng aking lihim. Sa susunod. Bago pumasok sa kwarto ng iba. Magpatugtog muna ng kampana. Tigil. Ma, okay ka lang ba? Ngayon, naniniwala ka na. May problema siya, di ba? Yue. Bakit mo sinaktan ang nanay mo? Hindi lang siya ang gusto kong saktan. Kundi lahat ng tao sa pamilya ni Renshen. Bakit mo kami sinaktan? Kinuha kita mula sa ampunan. Pinalaki kita. Bakit mo kami sinaktan? Karapatan mo yan. Ikaw, Shen Kishan. Ito ang kaparusahan sa pagpatay mo sa anak ko. Anak mo. May sakit ka ba? Gaano ka pa katanda? Saan nanggaling ang anak na babae? Matagal ko nang sinasabi. Ulit-ulit ang karma. Hindi mapipigilan ang parusa. Itay, tingnan mong mabuti. Sino talaga siya? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Shen Kishan. Ayos ka lang ba? Paano ang pakiramdam na wala na ang asawa at anak? Hindi ka pala namatay. Sino ang tiyahin na ito? Magpapakilala ako. Ako si Liu Qin. Ako ay iniwan ng iyong ama, na isang kasintahan. Ang mga utang ng aking ama sa pag-ibig. Nandito ka. Nasaan si Yue? Saan mo itinago ang aking anak na babae? Shen Yue. Siyang tunay ay anak ng tatay. Siyang tunay ay anak. Patay na, matagal nang patay. Namatay siya noong siya ay 4 na taong gulang. Hello. Kishan. Bakit ka tumatawag ulit? Hindi ko ba nasabi? Huwag mo akong pipilitin. Wala naman ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Sakit ang anak natin. Nasa operasyon siya ngayon. Kailangan niya ng pera. Pwede mo bang ituring na lang, na utang mo sa akin?
Kapag nagkaroon na ako ng pera sa hinaharap, siguradong gagawin ko. Daang beses, libong beses kang babayaran. Sige ba? Nais mo pang gamitin ang anak ko para lokohin ako. Hampasin mo ang sarili mo sa panaginip. Wala akong ginawa, wala akong ginawa. Kung wala kang pera para magpagamot, mamatay ka na lang. Kishan. Kishan. Shan Kishan. Doktor, anak ko. Pasensya na. Ginawa namin ang aming makakaya. Ano ang tungkol sa kanya? Kung sana ay maaga siyang, kung sinabi mong darating ka, marahil may pag-asa pa. Pero, Ay. Ayos ka lang ba? Nangako ako sa anak ko. Nahihintayin ko siyang gumaling. Dapat sana ay dalhin ko siya sa parke ng mga aliwan. Ngunit ang resulta na nakuha ko ay yakap siya ang kanyang abo. Ngunit noong araw na yon, sadyang, nakasalubong ko kayong buong pamilya. Nakatayo lang ako doon. Yakap ang malamig na abo ng aking anak na babae. Tumingin sa'yo, Shen Kishan. May mga anak kang lalaki at babae. Masaya ang buong pamilya. Alam mo ba kung gaano kita kinasusuklaman? Hahaha. Pagkatapos, sinamantala ko ang pagkakataon nang hindi inyo ako napapansin. Dinala ko ang anak mong babae. Gusto ko ring ipaalam sa inyo kung ano ang sakit ng pagkawala ng anak na babae. Ikaw. Pero pagkatapos ay nakipag-ugnayan ka sa akin upang ipanggap ang aking anak na babae bilang ulila at dalhin sa pamilya Shen para sa iyong asawa. Pumunta upang alisin ang sakit ng anak na babae. Yare. Ikaw walang hiya. Talagang medyo walang hiya. Paano ka? Napunta sa bahay namin. Hindi ba noong nakaraan, yung kinuha ng pamilya namin, ang batang babae na inampon ko? Ikaw yon, di ba? Tama. Naghanap ako ng isang albularyo. Gamit ang 20 taon ng aking buhay, pinaarte ko ang sarili ko na parang bata. Nakapagtagumpay akong makapasok sa pamilya nyo, Shen. Para maghiganti para sa aking anak na babae. Hahaha. Ngayon, ang swerte ng pamilya Shen nyo ay nawasak ko na. Maghintay na lang kayo sa kamatayan. Maghintay na lang kayo sa kamatayan. May dahilan ang bawat utang. Kung gusto mong maghiganti, sapat na ang tatay ko. Huwag kaming hanapin. Yare, paano ko naman naitaguyod ang ganito, na anak na mapagmahal? Ek. Kailangan ng tulong. Ang guro ko ilang araw na ang nakalipas, ay naglalakbay, nakatago sa malalim na bundok na nayon. Doon ay nahuli ang isang masamang tagapagsanay. Kasabay nito na iligtas ang kaluluwa ng batang babae na naging biktima ng masamang tagapagsanay. Siya na ang tunay na Shen Wei, di ba? Anong sinabi mo? Yung albularyo malinaw na nangako sa akin na maayos na ililibing ang aking anak na babae. Ako lang. Mga salita ng masamang pagsasanay. Titiisin mo pa bang maniwala? Sa kabuuan, nasira na ang kaayusan. Naalis na ang masamang espiritu. Walang magyayari sa pamilya Shen. Pero ikaw, alam mo ang tatlong bagay. Nakangarap ka pang makasama ang anak sa kapangyarihan. Nasa ganitong kalagayan, tama lang na maparusahan ka. Ngayon ay gusto pang manakit. Ibang tao sa pamilya Shen. Maghintay ka na lang na makapasok. Liu Qin, ikaw ay sangkot sa sinadyang pagpatay. Sumama ka na sa amin. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako, babalik din ako. Bitawan mo ako, darating din ako balang araw. Maghintay lang kayo na mamatay. Kung bumalik man ang baliw na to,
Paano natin siya mapaparusahan? Huwag kang mag-alala, hindi siya makakalabas. Nabawasan siya ng 20 taon sa buhay niya. Malapit na siyang dumating. Nakasama na siya ng kanyang anak na babae. Nanay, okay ka na? Walang anuman. Walang anuman. Kian. Mas mabuti pa rin ang tunay na anak na babae. Naiintindihan ko ang dahilan. Medyo huli na nga. Pero mabuti na lang at may oras pa. Si Kian dati ay kasalanan ng mama. Si Kian dati kasalanan ng mama. Sa susunod, tiyak na gagawin ko. Maghahanap ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Ngayon, tulungan mo ako magbigay ng ideya. Sabihin mo, kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang buhay kasama ang tatay mo? Ay, asawa. Alam ko, nagkamali ako. Huwag tayong maghiwalay. Hindi ko rin inirekomenda ang paghihiwalay. Sa kabila ng lahat, malaki ang pamilya ng Shen. Mahirap ding kalkulahin ang mga ari-arian. Kung talagang ayaw mo, na makita ang tatay ko, nais ko sanang tulungan siya, na makahanap ng magandang lugar. Saan tayo pupunta? Bumabalik si Qianyu ngayong gabi. Ito ang kanyang unang New Year's Eve. Mula ngayon, nandyan si Qian sa pamilya Shen. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Maligayang bagong taon. Ay, tama na Qian. Kamusta na ang tatay mo? Siya. Siguradong ayos lang siya. Kahit na madalas siyang vegetarian, ayos lang. Tignan mo, sa panahon ng bagong taon, bakit tayo kumakain pa ng ganito? Ito ang kinakain mo. Ako, kumakain ako nito. Ay, bakit ikaw ang may karne? Bakit? Dahil ikaw ay may kasalanan ngayon. Sabi ng junior sister, kung hindi ka makikinig, magiging dito pa tayo ng 5 taon. Ay, asawa, talagang nagkamali ako. Gusto ko nang umuwi bahay.